Oy, Waldo, lumapit ka muna sandali. Kayo po pala, Aling Tereng. May kailangan po ba kayo? Sino ba yung mga tao sa bakuran nyo, ha? Mga bisita po sila ni tatay. Birthday po kasi niya ngayon. Pasok po na kayo. May pagkain pa po sa loob. Mag-aalok ka kung kailan tira-tira na lang ang pagkain nyo. Naku, hindi naman po. Kanina po kasi tinatawag namin kayo. Walang sumasagot sa bahay nyo. Kung walang sumasagot, malamang nawala ako. Pwede bang hindi ako lumabas kung meron naghahanap sa akin? Yun nga pong naisip namin ng inay kaya hindi kayo sumasagot kanina. Siya nga pala, Waldo. Baka namang mag-videoke pa kayo, ha? Aba, gabi na. Baka makabulahaw pa kayo sa mga namamahinga. Naku, hindi po. Kainan lang po ito at konting inuman lang. Mamaya nga po pauwi na rin ng mga bisita. Ha, mabuti naman kung ganon. Wala na po ba kayong kailangan? Tinatawag na po kasi ako ng asawa ko Wala na. Yun lang naman ang sadya ko. Nang pumasok na si Aling Tereng sa bahay niya, tsaka naman ako bumalik sa loob. Dumiretso ako sa may kusina at tinulungan ko ang asawa ko sa pagliligpit ng mga hugasin. Noon pa talaga, palaisipan na sa akin ng kapitbahay namin si Aling Tereng. May kung ano kasi sa kanya na hindi ko matukoy kung ano. Basta kapag nariyan siya sa paligid, hindi ako komportable. May 1 taon pa lang mula nang lumipat siya sa katabi naming bahay. Walang nakakaalam kung may pamilya pa ba siya. Misteryosa kasi ang pagkatao nito. Wala rin itong mga kaibigan sa lugar namin. Dahil sa pagiging matabil nito at pagiging pakialamera. Bakit ka kinausap nung matandang yun? Tinanong lang kung magbibideo daw ba tayo dito. Baka daw makabulahaw tayo. Ang sabi ko, inuman at kainan lang para sa kaarawan ni Itay. Ano naman sa kanya kung magvideoke dito? May okasyon naman. Kahit kailan talaga, pakialamerang matandang yun. Hayaan mo na. Baka nga naman makaistorbo tayo sa pamamahinga niya. Naku, kapag siyang nag-iingay kahit gaano kaaga, wala naman siyang naririnig sa atin ha. Pagpasensya na lang natin, matanda na Ay, puro na nga lang tayo pasensya Ako na ang bahala dito. Samahan mo muna ang tatay mo sa pagharap sa bisita. O sige, yung iba bukas mo na lang. Ako nang bahala sa paghuhugas. Samahan mo na lang ang mga bata sa kwarto. Iniwan ko muna sa kusina ang asawa ko at saka ko lumabas. Nasa gilid ng bahay namin nakapwesto ang mahabang mesa kung saan nakapalibot sina Itay at ang iba pang bisita. Paglapit ko ay agad akong binigyan ng baso na may lamang alak ng isa sa mga kaibigan ng Itay. Tinanggap ko naman yon at saka inisang lagok. Habang masayang umiinom ang lahat at sinasabayan pa ng masayang kwentuhan, hindi naman ako mapakali. May pakiramdam kasi ko na tila merong lihim na nakatingin sa amin. Pasimple akong nagpalinga-linga. Pero wala naman ako nakitang taong dumadaan sa labas ng bakuran namin. Napasulyap ako sa bahay ng kapitbahay naming si Aling Tereng. Patay na ang ilaw sa bahay nito. May bintana lamang na hindi nakasara. Kapag daka, inalis ko na rin ang paningin ko sa bahay niya. Ibinaling ko na lang ang atensyon ko sa mga bisita. Hating gabi na rin natapos ang selebrasyon ng kaarawan ng Itay. Sabay-sabay na rin umalis ang mga bisita. Pinatulog ko na ang Itay at ako na lang ang nagpasok ng mga plato at baso na ginamit sa inuman. Kinabukasan kahit parang minamartilyo ang sentido ko. Maaga pa rin akong bumangon. Naabutan ko ang kusina na malinis na at nahugasan na rin ang mga baso at plato. Niligpit ko na. Akala ko kasi mamaya ka pa magigising Sakit nga ng ulo ko Para pa akong sisipunin. Ang mga bata nga pala. Maagang nagpahatid sa bahay ni na inay. Nandun kasi ang mga pinsan. Mga sabik na rin na makalaro ang mga bata doon. Ang Itay tulog pa ba? Kanina pa nakaalis.
Alam mo naman yung tatay mo, kahit anong puyat hindi yun nagpapatanghali sa higaan. Mamamasada na rin ako. Sayang ang kita eh. Akala ko ba masakit ang ulo mo? Parang naiengganyo na rin ako mamasada. Si tatay nga lasing pa yung kagabi. O siya, kumain ka muna ng almusal. Iahanda ako na rin ang baon mo. Pareho kami ng itay na namamasada ng jeep na naipundar niya. Dati ako nagtatrabaho sa isang pabrika sa Cavite. Pero nang umalis ang isang driver ng itay, ako na lang ang nagpresenta na magmaneho. Buntis na kasi ng mga panahon na yun ang asawa ko. Hindi rin sumasapat ang kita ko noon at lingguhan din ako nakakauwi. Kaya naman nakapagpasya kaming mag-asawa na ako na lang ang magmaneho ng isang jeep ng itay. Pumayag na rin ang mga magulang ko noon dahil nag-aalala sila sa asawa ko na buntis at laging naiiwang mag-isa sa dati naming bahay. Nang makaalis ako, naiwan namang mag-isa ang asawa ko. Kasalukuyan siyang nagwawali sa labas nang lumapit si Aling Tereng. Kung kailan naman tanghali na tsaka ka palang nagwawalis. Marami pa po kasi akong ginawa kanina. Hinatid ko rin po yung 2 kong anak sa nanay ko. Bakit kailangan mo pag ihatid sa nanay mo ang mga anak mo? Ano? Tinatamad kang mag-alaga? Naku, hindi po. Si nanay po talaga ang may gusto na doon muna ang mga bata. Wala din po kasing makalaro dito ang mga anak ko. Mag-aanak ka tapos sa iba mo rin naman pala papaalagaan. Hindi naman po iba sa akin ang inay. Huwag mong mamasamain ang sinasabi ko, ha? Tayo naman magkapit bahay. Hindi ko na kayo tinuturing na iba ng asawa mo. Hindi naman po. Wala po ba kayong ibang gagawin? Bakit? Pinagtatabuyan mo na ba ako, ha? Naku, hindi po Siya nga pala. Bakit hindi ko yata nakikita ang biyanan mong babae? May trabaho na ba ulit siya sa patahian? Nasa probinsya po siya. Manganganak po kasi yung ate ni Waldo. Gusto po nandun ang nanay niya sa tabi niya. Isa pa yan. Mag-aasawa ng malayo. Tapos kapag nabuntis nanay pa rin ang tatawagin. Wala naman po sigurong masama kaysa naman po ibang tao ang abalahin. O sige, hindi na kita aabalahin para matapos na yung pagwawalis mo. Sige po, Aling Tereng. Marami pa nga po akong gagawin talaga. Kailangan ko pong samantalahin habang wala ang 2 bata. Makahulugan pang nginitian ni Gracia ang matandang kapitbahay namin. Nang wala na siya, tsaka naman na itinuloy ng asawa ko ang kanyang ginagawang pagwawalis. Bago ko umuwi, dinaanan ko muna ang mga anak namin sa bahay ng biyenan ko. Pagka-uwi ko sa amin, napansin ko agad na tila masama ang timpla ng asawa ko. Pinapanood ko muna ng TV ang 2 bata bago ko siya kinausap. Bakit sambakol yung mukha mo? Ay, paano? Tong si Aling Tereng, nakakaubos na ng pasensya. Kinausap ka na naman ba? Oo, nakita kasi ako nagwawali sa bakuran natin. Kahit kailan talaga, napakapakialamer na matandang yon. Huwag mo na lang kasing pansinin. Mamumuti lang ang buhok mo kung magpapa-apekto ka sa kanya. Kaya siguro walang makatagal na mga umuupa dyan sa malapit sa kanya dahil sa ugali niya. Aba, pinakamatagal na ang 3 buwan Noon pa naman ganyan si Aling Tereng Ilang beses na rin niya napabarangay. Hindi pa rin nadala. Makita ko pa lang ang pagmumukha niya Nasisira na agad ang araw ko. Bakit kasi hindi pa yan lumipat Dapat doon siya sa bundok para wala siyang makitang pakikialaman niya. Kung alam ko lang na hindi ka na pwedeng mabuntis, iisipin ko na pinaglilihian mo si Aling Tereng. Huwag kang tumawa dyan. Kahit ikaw, alam ko naiinis na rin sa matandang yun, no? Halos lahat ng mga taga rito naiinis na sa kanya. Ayoko lang kasing patulan pa at alam mo naman na hindi yan nagpapatalo rin. Huwag na nga natin siya pag-usapan. Baka hanggang sa panaginip ko siyang maging laman. Ikaw lang naman itong wala nang ginawa kundi pansinin ng kapitbahay natin Paano kasi sa dami ng pwedeng maging kapitbahay, siya pa talaga.
Nung magsaboy ata ng pagiging pakialamera, nasalo niya lahat, no? Natawa ulit ako sa sinabing yun ng asawa ko. Seryoso pa rin siya at inirapan lang ako. Kahit natatawa ko, alam ko naman na talagang nakakapikon na ang ugali ng aming kapitbahay. Lahat na lang kasi pinakikialaman nito. Nag-aalala rin ako na baka mapatulan na siya ni Gracia. Kilala ko kasi ang asawa ko, na maiksi lang din ang pasensya. Pinapaiwas ko na nga lang lagi para hindi sila magkita ni Aling Tereng. Kahit ako man, hindi rin nakakaiwas sa pagiging matabil ng matanda at pakikialam. Kagaya ng araw na yun, hindi ako namasada dahil may sira ang makina ng jeep na kailangang ipagawa. Kasalukuyan ako nasa labas noon at nakabantay sa paglalaro ng dalawang bata. Lumabas ng bahay nito si Aling Tereng at saka lumapit. Oh, wala kayatang pasada ngayon. Wala nga po. Sira po kasi yung makina ng jeep. Nasa taler po ngayon. Baka bukas o sa makalawa pa makuha. Ilang araw kang walang kita niyan. Saan kayo kukuha ng panggastos nyo? May ipon naman po kami. Kaya walang problema sa gastusin namin. Ewan ko ba sa'yo? Bakit nagtsatsaga ka sa pamamasada? Pwede ka namang maghanap ng ibang mapapasukan eh. Marami na po akong napasukan na trabaho dati. Pero hindi po ako masaya eh. Mas gusto ko po na mamasada na lang. Mas okay po ito kasi wala akong amo. Ayaw mo rin kasing nagpapasakop sa amo, no? Mahirap naman po talaga yung may amo kang sinusunod eh. Ang si Gracia, wala ba siyang balak na magtrabaho? Nako, wala po siya ngayon. Malit pa po ang mga anak namin eh. Tsaka, mas gusto ko pong taong bahay na lang siya para maasikaso niya yung mga bata. Buti nakakasundo siya ng mga magulang mo. Mukha kasing palaban din niyang asawa mo eh. Mabait po ang asawa ko. Marunong po yung makisama. Sa bagay nga, mabait naman ang mga magulang mo. Kaya wala siyang magiging problema. Aling Tereng, may kailangan pa po ba kayo? Ipapasok ko na po kasi yung mga bata. Mukhang uulan kasi. Wala na. Inakay ko na ang mga anak ko papasok ng bahay namin. Sa totoo lang, gusto ko lang makaiwas kay Aling Tereng. Hindi ko na kasi nagugustuhan ang mga sinasabi niya tungkol sa asawa ko. Bago pumasok ng bahay, nasulyapan ko pa siya na nakatayo sa tabing daan. Marahil ay naghihintay ng tao na pwede niyang makahuntahan. May mga pagkakataong naaawa ko rito dahil hindi naman lihim sa amin na iniiwasan na siya ng mga tao sa lugar namin. Naikwento ko rin sa asawa ko ang naging pag-uusap namin ni Aling Tereng. Nadagdagan pa lalong inis nito sa matandang kapitbahay namin. Ano bang pakialam niya sa buhay natin, ha? Naku, kung ako ang kausap niya kanina, malamang mapatulan ko na siya. Kaya nga umiwas na lang ako eh. Nauubusan na rin kasi ako ng pasensya. Hindi nga lang sa'yo. Naku, matagal ko na siguro yung napatulan. Hayaan mo na lang siya. Huwag na nating patulan. Hanggat makakaiwas iwasan lang natin siya kapag nakita natin palapit. Minsan naman kasi, parang kabuti na basta na lang sumusulpot ang matandang yon. Kaya hindi na rin siya agad maiwasan. Sa bagay nga. Tsaka, may kakaiba sa kanya. Ano naman ang kakaiba sa kanya, maliban sa pagiging pakilamera niya? Hindi ko rin maipaliwanag eh. Mabuti pa, matulog na nga lang tayo. Bukas nga pala nagpapahatid na naman ang mga anak natin kina inay. Ako na lang maghahatid sa kanila. Kailangan ko rin kasi puntahan yung jeep sa talyer. Nang gabing yun, hindi agad ako nakatulog. Nang sulyapan ko ang asawa ko, malalim na ang kanyang paghinga. Tanda na kanina pa siya nahihimbing sa pagtulog. Dahan-dahan akong bumangon at saka lumabas ng silid namin. Balak ko lang sanang uminom ng tubig. Kanina pa kasi nanunuyo ang lalamunan ko. Napahinto ako sa paglalakad nang makita ko ang bintana sa sala na bukas. Lumapit ako para sana isara yun, na marahil ay nakalimutan kanina. Akmang isasara ko na yun nang matigilan ako.
Sa labas kasi naroon si Aling Tereng. Nakatingala siya sa buwan habang nakataas ang dalawang kamay. May ilang sandali rin na pinanood ko siya sa ginagawa niya bago tuluyang isara ang bintana. Hindi ko na nakita nang bigla siyang lumingon sa kinaroroonan ko. Pagkatapos uminom ng tubig, bumalik na rin ako sa pagkakahiga sa tabi ng asawa ko. Nagising lang ako nang maramdaman ng mga batang naglalaro sa tabi ko. Kahit inaantok pa, bumangon na rin ako. Naabutan ko pa si Gracia na nagluluto na ng almusal. Ginising ka ba ng mga anak mo? Hindi naman. Bakit ang aga nilang bumangon? Ganyan naman ang mga yan kapag alam nilang pupunta sila kina nanay. Talagang nawiwili na sila doon May mga bata kasi silang nakakalaro doon. Lalabas muna ako Anong gagawin mo sa labas madilim pa? May gusto lang akong tignan. Hindi na rin naman sumagot si Gracia kaya lumabas na ako ng bahay. Pasado 4:00 pa lang ng mga sandaling yun. Kitang-kita pa ang malaki at bilog na buwan. Sinulyapan ko pa ang lugar kung saan nakatayo si Aling Tereng habang nakatingala sa buwan. Napapailing na lang ako sa naiisip ko na baka sa buwan sumasamba ang matandang kapitbahay namin. Hindi ko na lang din binanggit kay Gracia ang nakita ko kagabi. Baka mag-isip pa siya ng hindi maganda. Nakalimutan ko na rin naman ang bagay na yun. Pagkahatid ko sa mga bata sa kanilang lola, pinuntahan ko naman sa talyer ang jeep. Nadismaya ako nang malaman ko na malaki pala ang sira ng makina nito. Sabi ng mekaniko, matatagalan pa bago ko yun maipasada kung wala makukuhang pyesa. Pagdating sa bahay, naabutan ko pang nagsasampay si Gracia ng mga damit na nilaban niya. Sinabi ko agad sa kanya ang sinabi ng mekaniko sa akin. Matagal na rin naman kasi yung jeep na yun Halos kasing edad ko na ang jeep na yun. Kaya talagang marami na ring sira. Sana nga maayos pa rin. Nangako naman yung mekaniko na maayos pa ang makina ng jeep. Matatagalan nga lang dahil kailangan pa nilang maghintay ng pyesa para sa makina. Mabuti pa pumasok na muna tayo sa loob ng bahay. Mayroon din kasi akong sasabihin sa'yo. Tungkol saan na naman yan? Kanino pa ba di sa mabait nating kapitbahay? May ginawa na naman ba ang kapitbahay natin? Di ba wala namang bago? Sunugod siya ni Aling Pepay kanina. Nako, grabe yung sagutan nila kanina. Hanggang nagmurahan na sila. Kung wala pang dumating na mga barangay tanod, malamang hindi pa matatapos ang bangayan nilang dalawa. Ano bang pinag-ugatan ng away nila? Napuno na daw si Aling Pepay sa pakikialam ni Aling Tereng. Ultimo daw kasi yung pangungutang niya sa Bombay na gagamitin sa panganganak ng anak, pinakikialaman pa ng kapitbahay natin. Talagang magagalit ngayon si Aling Pepay. Tsaka pakialam ba niya kung mangutang sila sa Bombay? Hindi naman siya magbabayad. Sabi pa ni Aling Tereng kay Aling Pepay, bakit daw kasi nagpabuntis ang anak ng walang asawa? Sila tuloy ang namumroblema. Sobra na talaga matandang yan. Dumalampas na siya sa dapat niyang kalagyan. Nasaan na sila pareho? Isinama sila pareho kanina ng mga barangay tanod. Hindi ko pa nakikita umuwi si Aling Tereng sa bahay niya Sana naman magbago na siya. Ang dami niya nang napeperwisyo Alam mo ba, Waldo? Nung magbunta si Aling Tereng kanina, parang nangilabot ako sa binitiwan niyang salita para kay Aling Pepay. Siya pang may ganang magbanta. Ibang klase rin talaga. Kaya ikaw, Gracia, hanggat maaari, iwasan mo na siya. Ang hirap naman noon. Kapitbahay lang natin siya Marami namang paraan para maiwasan siya Mula nga ng araw na yun, hindi na namin halos nakikitang naglalalabas si Aling Tereng. 1 linggo na nun ang nakakalipas nang mabalitaan namin ang pagkakasakit ni Aling Pepay. Sabi sa kumakalat na balita, tinubuan umano ito ng mga bukol sa katawan. May lumalabas daw na nana sa mga sugat nito. Biglang sumagi sa akin ng ganun ding sakit sa taong umupa sa bahay sa tabi ni Aling Tereng noong nakaraang taon. Kaya yun umuwi ng probinsya nila para magpagamot. Mula nga nun hindi na yun bumalik.
Hanggang sa mabakante na ang 2 pinto na katabi ng kay Aling Tereng. Wala rin kasing makatagal na maging kapitbahay ang matandang babae. Nagtataka rin naman kami kung bakit hindi ito mapaalis ng may-ari ng bahay. Akala pa naman namin, tuluyan na nanahimik ang kapitbahay namin. Kaya ganun na lang ang gulat ko nang bigla na naman itong sumulpot sa labas ng bakuran namin. Kayo po pala, Aling Tereng. Matagal din po ata kayo na mahinga sa lungga nyo, doon sa bahay nyo. Masama kasi ang pakiramdam ko kaya hindi ako naglalabas ng bahay. Si Gracia. Nasa loob po. Sinasamahan na manood ang mga anak namin. Hindi ka pa rin nakakapamasada? Hindi pa po eh. Palitin na po kasi yung makina ng jeep ni tatay. Hindi pa po nakakakuha ng ipapalit yung mekaniko. Kaya nandun pa rin po sa talyer. Hindi yung tatay mo lang lahat ang gumagastos dyan. Ho? Dapat dyan sa tatay mo nagpapahinga na lang. Hindi yung hinahayaan mo pang mamasada. Si tatay po may gusto na mamasada siya. Nainip kasi siya dito sa bahay. Lalo't wala pang inay. Wala rin talagang swerte sa inyo ang mga magulang nyo, no? Imbes na mag-enjoy na lang sila sa buhay, iniintindi pa kayo, mga pamilyado na kayo. Aling Tereng, sa tingin ko po hindi nyo na dapat pakialaman yung ganyang kapersonal na bagay. Usaping pamilya na po kasi yan eh. Hindi naman sa pakikialam ito. Sinasabi ko lang ang opinion ko sa nakikita ko. Pasensya na po, may gagawin pa po pala ako sa loob. Teka lang, Waldo. Huwag mo sanang masamain ang sinasabi ko sa'yo, ha? May mga bagay po kasi na hindi na dapat pinakikialaman pa. Lalo na't hindi naman po kayo parte ng pamilya. Hindi ko na hinintay na sumagot pa si Aling Tereng. Agad ko na siyang tinalikuran. Hindi ko na tuloy napansin ang matalim niyang titig sa akin. Para maibsan ang nararamdaman kong inis sa pakialamera naming kapitbahay, nakipaglaro na lang ako sa mga anak namin. Habang naghahanda na para sa hapunan namin si Gracia. Nung nakahiga na kami, tsaka ako binanggit sa asawa ko naging pag-uusap namin ni Aling Tereng. Kahit siya nakaramdam ng inis sa kapitbahay namin. Grabe na talaga matandang yan. Wala na siyang respeto. Basta may masabi lang. Hindi na niya iniisip ang mga bilibitiwan niyang salita. Matinding pagpipigil na nga lang ang ginawa ko kanina eh, para hindi ko na siya masagot. Sana sinagot mo nang makita niyang hinahanap niya. Hayaan lang natin. Baka naman makaramdam na. Aba, halos lahat ng tao rito iniiwasan na siya. Puro ka nalang hayaan. Kaya namimihasa matandang yun. Alang naman patulan ko. Aba, baka ako naman magmukhang walang modo niyan. Ay, kung hindi lang nakakahiya sa mga magulang mo, mas gusto ko nang bumalik na lang tayo sa dati natin tinitirahan. Mas mabait pa mga kapitbahay doon. Ipalalangin na lang natin na sana magbago na si Aling Tereng. Sa tingin ko, marami nang gumawa nun. Hindi lang talaga tinatablan si Aling Tereng. Malay mo naman tumalab na sa pagkakatong to. May naalala tuloy ako. Madalas daw yung makita na nagsisimba sa labas ng simbahan kung kailan walang misa. Kakaiba nga talagang paniniwala ng matandang yun. Tingin ko, may lihim ang matandang yan na ayaw niyang mabunyag. Napatitig ako sa asawa ko. Pero hindi na ako ulit nagtanong. Nakakaramdam na rin kasi ko ng antok. Pagsapit ng umaga, naging abala na ulit kami mag-asawa sa kanya-kanya naming gawain. Bumalik na rin ang inay pagkatapos ng ilang linggong pamamalagi sa probinsya. Masaya nitong ibinalita sa amin na nagsilang ang kapatid ko ng malusog na lalaking sanggol. Nagbilin pa ang kapatid ko kay inay na sa binyag ay kailangan nandun kaming lahat. Sa wakas, nagkaroon na rin ng anak ang ate mo. Halos 5 taon din nang hinintay nilang mag-asawa, ha? Oo nga, sayang nga lang ang layo nila. Sana nadalaw natin sila. Pupunta naman tayo sa kanila sa binyag Sulitin na lang natin ang pagpunta doon. Kailangan pala makapaghanda tayo. Malaki-laki rin ang halaga na kailangan natin sa pagpunta ron. May kamahalan din kasi ang pamasahe. Malay mo, maayos na yung jeep. Di makakapamasada ka na ulit. Oo nga pala. Pupunta ako ngayon sa talyer yung jeep. O paano? Alis muna ako ha. Kasama mo naman ang inay kaya hindi ka na maiinip.
Buong maghapon lang sa loob ng bahay ang asawa ko. Hindi rin niya pinalabas ang mga anak namin para maglaro sa bakuran. Ayaw niya kasing makita si Aling Tereng. Hapon na rin naman nung makauwi ako sa bahay. Tsaka lang lumabas ang mga anak namin para maglaro. Parang mga nakawala sa koral ah. Hindi mo ba pinalabas kanina? Hindi. Baka kasi masira lang ang araw ko. Kamusta na nga pala ang jeep? Sa makalawa pwede ko lang kunin sa talyer. Mabuti na lang hindi sila nahirapan sa paghahanap ng pyesa para sa makina. Ay, mabuti naman kung ganon. Mahirap kasi yung puro palabas ang pera natin. Nakakahiya naman kina Itay at Inay kung sila na lang ang gagastos dito sa bahay. Hindi mo kailangang mahiya sa kanila. Naiintindihan naman nila ang sitwasyon natin eh. Ang swerte ko talaga sa mga biyenan ko. Swerte rin naman ako ah. Sige na nga, pareho tayo mga swerte. Nagtatawanan pa kami nun sa balkonahin ng bahay. Lingid sa amin, kanina pa kami pinagmamasdan ni Aling Tereng sa bintana nito. Kanina pa niya kami tinatanaw. Hindi ito natutuwa tuwing nakikita niya kami na masaya. Nang maayos ang jeep, naging abala na muli ako sa pamamasada. Nang araw na yun sumabay sa akin si Inay sa paglabas ko. May pupuntahan daw siya nakakilala. Naiwan naman ang asawa ko at mga anak sa bahay. Nagkataon namang lumabas si Gracia para magtapon ng basura. Sakto naman palabas si Aling Tereng sa bahay nito at tinawag siya. Nakita ko na mamasada na ulit si Waldo ah. Mabuti na ayos na yung jeep niya. Oo nga po, buti na lang. Parang walang kapaguran si Auring no? Kararating lang niya galing sa probinsya. Madalas pa rin siyang umaalis. Namimili po siya ng mga paninda niya. Hindi naman po lingid sa inyo na may mga pinapautang siyang gamit. Oo. Minsan na ako nakautang sa kanya. Bakit hindi mo kaya gayahin ang biyenan mo? Magnegosyo ka rin kahit nasa bahay ka. Para hindi ka lang umaasa sa kita ng asawa mo. May balak po kasi akong magtrabaho kapag malaki na ang mga anak namin ni Waldo. Naku, matagal pa yun. Baka mamaya kapag dumating na yung gusto mo ng trabaho wala nang tumanggap sa'yo. Balak pa lang naman po yun. Kung sakaling hindi nga po makapagtrabaho na, ayos lang naman po yun. Mabuti na yung minsan handa tayo. Paano kung sa pamamasada ni Waldo makahanap siya ng ibang babae? May driver pa! Hindi magagawa ni Waldo ang iniisip ninyo. Nako, Gracia, sa tanda ko ba naman to hindi ko pa alam ang ganyang mga bagay. Ikaw naman kasi pinayagan mong mamasada na lang ang asawa mo, kesa magtrabaho. Hindi agad nakasagot si Gracia nang patakbong lumabas ng bahay ang dalawa naming anak. May dala-dala ang mga to na lollipop na binili sa kanila ng lola Auring nila. Binalatan lang yun ni Gracia at saka ibinalik sa dalawang bata. Patakbo muling pumasok ang mga to sa loob ng bahay. Hinahayaan mong kumain ng candy ang mga anak mo? Minsan na naman po sila kumain ng candy. Kapag yan nasanay na, mahirap nang sawayin. Aling Tereng, papasok na po ako sa bahay. Wala po kasing kasama ang mga anak ko. Naku, mamaya ka na pumasok. Magkwentuhan muna tayo. Wala kasi kung makausap Wala po kasing tumitingin sa mga anak ko. Nasa loob naman ng bahay. Ano bang gagawin ng mga anak mo? Mas gusto ko po kasing nakatutok sa kanila. Mahirap na po kasi ang aksidente. Hindi natin masabi. Hindi na hinintay ni Gracia na makasagot si Aling Tereng. Tumalikod na siya at pumasok sa bahay. Nagpupuyos naman ang kalooban ng matandang babae. Batid kasi nito na sadya siyang iniiwasan ni Gracia. Hindi naman maipinta ang mukha ni Aling Tereng. Nang muli na lang siyang pumasok sa bahay nito. Kinausap din ako ng asawa ko na kung maaari, ay dun muna silang mag-iina sa bahay ng nanay niya. Habang namamasada ako, daanan ko na lamang daw sila kapag pauwi na ako. Bakit bigla-bigla at ang desisyon mong yan?
Kesa naman laging sira ang araw ko dito sa bahay. Dahil ba kay Aling Tereng? Oo, dahil nga sa kanya. Hindi naman kasi habang buhay eh. Maiiwasan ko siya. Lalo't bakod lang ang pagitan ng bahay natin sa tinitirhan niya. O sige, baka mamaya nga mapikon ka na sa ugali ng matandang yon. Kaya siguro wala siyang pamilya dahil sa ugali niya. Isa rin sa pinagtataka ko, wala nga ni isang kamag-anak na pumupunta sa kanya. Baka meron naman siyang pamilya kaya nga lang sa ugali niya walang makatagal. Ewan ko lang, matagal na kasi akong nahihiwagaan sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Basta, mahirap ipaliwanag. Baka pareho tayo ng iniisip tungkol sa kanya. Oras na may matuklasan ako sa kanya, humanda talaga siya sa akin. Masama ang gumanti sa kapwa kung yan ang iniisip mong gawin. Hindi naman ako gaganti sa kanya. Ibubunyag ko lang ang lihim niya kung sakaling meron nga siyang tinatago. Napaisip ako sa sinabing yun ng asawa ko. Noon pa kasi pinagtatakhan ko na kung bakit sa edad ni Aling Tereng ay mag-isa lamang itong namumuhay. Tuwing nakikipagkwentuhan naman kasi ito, puro ibang taong kinikwento. Tila ba umiiwas siyang pag-usapan ng sariling buhay. Gaya na napag-usapan namin ni Gracia, sumasabay na silang maging ina sa akin paglabas ko para mamasada. Naniwala naman ang mga magulang ko sa dahilan na kapag nag-aral na sa isang taon ng panganay namin, mawawala na ng oras ang mga bata sa pagpunta sa kanilang lola. Natutuwa ako at araw-araw ko na makakasama ang mga apo ko. Pero bakit naman nagdesisyon kayo na dito muna kayo? May naging problema ba sa mga balai ko? Wala po, Nay. Pumayag naman po sila na sa hapon lang kami nandun. Baka naman meron kang hindi sinasabi sa akin, Gracia. Okay naman po kami ng mga magulang ni Waldo. Katunayan nga po niyan, asikaso kami ng inay. Ultimo nga po, marurumi naming damit siya pa ang naglalaba minsan. Nakakaya naman kay Balae. Dapat nga sila ang pinaglalaba mo. Kaya nga po itinatago ko na sa kwarto namin yung labahan namin. Minsan nga po, sinabihan ko na yung matanda na huwag na maglaba. Sabi ba naman kalabaw lang daw ang tumatanda. Magkakasakit daw siya kapag hindi kumilos sa bahay. Ang swerte mo sa mga biyanan mo. Sinabi niyo pa, Nay, kung gaano ako kaswerte sa mga biyanan ko, minalas naman kami sa pagkakaroon ng kapitbahay. Ano naman ang problema ng kapitbahay nyo? Saksakan po ng pakialamera. Lahat na lang po pinupuna. At laging merong sinasabi. Ganun ba? Tagaron ba yun sa inyo? Naupa lang po doon. Wala nga makatagal sa ugali niya. Pati yung ibang umuupa sa kabilang unit nagsialisa na rin. Hanggang ngayon bakante pa rin. Ay, abaan mo lang ang pasensya mo. May mga tao talagang ganon. Taga saan ba yung kapitbahay nyo na yun? Wala pong nakakaalam. Pero bago pa po kami tumira sa bahay na yon, nandun na po siya. Kung ganon wala kayong alam sa pagkatao niya o nakaraan? Wala nga po, pero siya ang dami niyang alam sa buhay ng iba dahil sa pagiging pakialamera niya. Iwasan mo siya hanggat maaari, anak. Mahirap na magkaroon kayo ng alitan ng taong wala kang alam sa pagkatao. Mabuti na yun nag-iingat. Umiiwas na nga rin po ako Yun din ang payo sa akin ni Waldo. Tama lang yan. Madalas ang problema, nagmumula sa mga taong hindi natin lubusan na kilala. May palagay nga po kami na merong itinatago ang matandang yun. Kung meron nga siyang lihim, wag nyo nang alamin pa. Hihintayin pa po ba natin na makasakit siya? Hindi naman sa ganon. Umiwas ka na lang hanggat maaari. Minsan kasi nakakapikon na rin. Naiintindihan kita. Ikaw pa naman napakaiksi ng pasensya pagdating sa ibang tao. Kaya nga po nagpasya na lang ako na dumito na muna. Sobrang pag-iiwas na nga po ang ginagawa ko Bandang 6:00 nang sunduin ko silang mag-iina sa bahay ng biyenan ko. Hindi na ako bumaba ng jeep. Hinintay ko na lang silang makalabas. Pagdating sa bahay namin,
Naubutan pa namin si Aling Tereng sa labas ng bakuran namin. Tila ba hinihintay niyang may lumabas sa bahay. Wala pa rin ang jeep ng Itay, kaya natitiyak kong wala pang tao roon. Ang inay ko naman, marahil ay nasa labas pa ng mga oras na yon. Wala pa rin kasing nakasinding ilaw. Nang maipasok ko ang pinapasada kong jeep, pinapasok ko na rin ang mag-iina ko. At ako na lang ang humarap kay Aling Tereng. May kailangan po ba kayo? Kasama mo pala ang mag-iina mo sa pamamasada? Naku, hindi po. Dinaanan ko lang sila sa lola nila. Bakit para yatang napapadalas ang pagtigil ng mag-iina mo sa biyenan mo? Buti ayos lang sa mga magulang mo, no? Oo naman po. Hindi man lang matulungan ng asawa mo o nanay mo sa paghahanap buhay nito. Baka isipin naman ng nanay mo puro pasarap sa buhay ang asawa mo. Naiintindihan naman po ng ina yung sitwasyon ni Gracia. Lalo't maliit pa ang mga anak namin. Dapat kasi, malaki ang agwat ng mga anak ninyo. Hayan tuloy nahihirapan kayo pareho. Hindi naman po kami hirap talaga. Tsaka, ginusto rin po namin na masundan kagad ang pangalan namin noon. Ganun ba? Siya nga pala, Waldo. Napapansin ko dyan sa asawa mo Parang umiiwas yata sa akin. Hindi naman po. Marami lang po siyang ginagawa paano po? Papasok na po ako sa loob. O sige, pakisabi nga pala sa nanay mo na bukas ko nababayaran yung kinuha ko sa kanya, ha? Oho, sasabihin ko lang po sa kanya pagdating mamaya. Napabuntong hininga na lang ako habang papasok sa bahay. Pakiramdam ko, parang mas napagod ako sa pakikipag-usap kay Aling Tereng kaysa sa pamamasada ko sa maghapon. Nadatnan ko naglalaro ang mga bata sa sala. Si Gracia naman ay nasa kusina. Agad ko siyang pinuntahan. Abala na siya sa pagluluto ng hapunan namin. Naupo muna ako dahil pakiramdam ko umiikot ang paningin ko. Ayos ka lang? Ba't parang namumutla ka? Medyo nahihilo lang ako. Nagugutom ka ba? Mabilis na naman tong maluto. Teka, ikukuha kita ng tinapay. Hindi ako nagugutom. Tsaka, medyo ayos na rin ang pakiramdam ko ngayon. Baka sa init lang ng panahon to. Kanina naman hindi ka ganyan ha. Ewan ko ba? Baka kung hindi sa panahon, baka napagod lang ako. Marami rin kasing pasahero kanina Oo nga pala. Ano na naman ang sinabi sa'yo ng mabait nating kapitbahay? Kung ano-ano lang naman ang tinatanong. Hindi ko nga sana kakausapin kaso hindi talaga siya umalis Buti hindi na nagtagal. Magpahinga ka na lang dyan. Tatapusin ko muna itong pagluluto. Baka dumating na rin maya-maya sina Inay at Itay. Naging maalinsangan ng gabing yon. Kaya naging mailap na naman sa akin ang antok. Pabiling-biling ako sa higaan. Nang maglaon, bumangon na ako sa pagkakahiga. Baka kasi magising pa ang asawa ko dahil sa likod ko. Sa kusina ako tumuloy. Uminom na lang ako ng isang basong tubig. Pabalik na sana ako sa kwarto namin nang mapansin ko na naman na bukas ang bintana sa sala. Lumapit ako doon para isara sana nang mapansin ko si Aling Tereng. Naroon muli siya sa dating kinatatayuan niya noon nang una ko siyang makita. Nakatingala na naman siya sa buwan habang nakataas ang mga kamay. Sa pagkakataong yun, matagal ko siyang pinagmasdan sa kanyang ginagawa. Habang tumatagal nga, nakakaramdam na ako ng kakaibang kilabot na gumagapang sa sistema ko. Ano kaya ang ginagawa niya? At para saan yun? Hindi kaya sa buwan talaga siya sumasamba? Matagal rin sa ganung ayos si Aling Tereng bago ito pumasok sa loob ng bahay nito. Nang nakahiga na ako, hindi maalis-alis sa isipan ko ang nasaksihan ko. Nagpasya ko na abangan lagi sa gabi si Aling Tereng kung talaga bang regular niya yung ginagawa. Diretso ko sa sala at bahagya kong iniawang ang bintana. Naroon na nga si Aling Tereng. Sa pagkakataong yun, nakaharap siya sa gawi ko.
Kaya naman kitang-kita ko ang pagbuka ng bibig niya na tila may inuusal ng mga salita. Kinabukasan hindi ko rin natiis na hindi banggitin kay Gracia ang tungkol sa mga nasaksihan ko tungkol sa kapitbahay namin. Baliw na nga ata ang matandang yun. Noon pa, iba na ang pakiramdam ko sa kanya. Baka yun ang dahilan. May sa demonyo atang matandang yun. Walang matinong tao ang gising ng hating gabi para lang sumamba sa buwan. Alam ko, 2 beses ko na siyang nakitang ginagawa yun. Kaya naman inabangan ko na siya kagabi. Tama nga ako. Lagi niyang ginagawa yun. Hindi kaya may alam sa kapangyarihang itim ang kapitbahay natin? Kaya siya gising tuwing hating gabi? Yung ginagawa niya, baka kumukuha siya ng enerhiya sa buwan para lalong lumakas ang kapangyarihan na meron siya. Ibig mong sabihin, parang sa mangkukulam? Bigla ko tuloy naalala mga taong nakakagalit niya eh. Hindi ba lahat sila nagkasakit? Katulad ng naging kapitbahay niya dati, yung umuwi sa kanila para magpagamot. Huwag mo munang mababanggit kina inay. Wala naman tayong ebidensya pa eh. Bakit hindi? Mabuti nga yung para alam nila. Lagi pa naman kausap ng nanay mo matandang yun. Mahirap kasing ipaliwanag sa kanila. Cheche mo na lang ako para sabihin sa kanila. Sa ngayon, umiwas ka muna sa kapitbahay natin. Dahil laging maraming pasahero, malimit na akong gabihin sa pamamasada. Nawala na rin sa isip ko ang tungkol kay Aling Tereng. Nang araw na yon, hindi nagpahatid ang maging ina ko sa bahay ng biyanan ko. May sakit kasi ang bunso namin. Natatakot ang asawa ko na baka lumala ang lagnat kung ibabiyahe pa namin. Nang makatulog si bunso at habang nanonood ng TV ang panganay namin, noon lang nakakilos ang asawa ko. Umiiyak kasi ang anak namin kapag hindi nakikita ang ina. Habang nagsasampay sa labas, tsaka naman dumating si Aling Tereng. Hindi yata kayo nagpunta sa nanay niyo ngayon. May sakit po kasi ang bunso namin ni Waldo. Mahirap na po kung ibabiyahe namin. Baka nagkasakit ang anak mo dahil sa palagay niyong pagpunta doon. Ang ibig ko sabihin baka doon nahawa. Imposible po. Wala naman pong may sakit sa bahay ng nanay ko. Kung ganun baka napabayaan mo ang anak mo. Pag-aalaga na nga lang ang ginagawa mo, nagkakasakit pang anak mo. Aling Tereng, sino po ba kayo para sabihin sa akin na pinabayaan kong anak ko, ha? Naging ina na rin po ba kayo? Alam niyo ba ang hirap na isang katulad ko, ha? Teka lang muna. Bakit nagagalit ka? Inaano ba kita? Sinasabi ko lang ang opinyon ko, masama ba yon? Sarili niyo na lang ang opinyon ninyo dahil wala naman nagtatanong sa inyo. Dumadagdag lang kayo sa alalahanin ko eh. Bastos ka! Sino ka para pagtaasan ako ng boses? Sumusobra na kasi ang pangingialam ninyo. Lahat na lang. Kulang na lang tumira kayo kasama namin sa panghihimasak na ginagawa ninyo. Hindi totoo yan. Nakikisama lang ako sa inyo dahil magkapit-bahay tayo. Anong hindi? Halos lahat ng mga tao dito galit sa inyo dahil sa pakikialam ninyo sa buhay ng ibang tao. Itong tandaan mo, Gracia, ha? Nagsisisi ang mga kumakalaban sa akin. Anong gagawin nyo? Gaganti kayo? Gagawin nyo rin sa akin ang mga ginawa ninyo sa mga nakaaway ninyo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Alam ko po kung ano ang inililihim ninyo. Huwag na po kayong nangingialam sa amin. Kung ayaw ninyong ipagkalat ko ang ginagawa ninyong laging nagigising ng alanganing gabi para sambahin ang buwan. Ano ba pinagsasabi mong babae ka? Hindi ko alam yan. Ha? Magsisinungaling pa kayo ha? Kitang-kita ni Waldo ang ginagawa ninyo. Huwag kang gumawa ng kwento para lang pagtakpan ng pagiging pabaya mong ina. Idadamay mo pa ako. Subukan niyo po ulit na makialam sa amin. Sinisiguro ko sa inyo, nakakalat ang baho ninyo. Tingnan ko lang kung sino ang paniniwalaan ng mga tao. Matalim pang tinitigan ni Aling Tereng ang asawa ko. Punong-puno yun ng pagbabanta. Pero dahil galit din, hindi yun pinansin ng asawa ko.
Tumaas baba pa ang dibdib nito dahil sa matinding nararamdaman. Hindi umalis sa kinatatayuan nito si Gracia. Hanggat hindi nakakapasok sa loob ng bahay nito, ang matandang kapitbahay namin. Nung umuwi ako ng gabi, ikinuwento naman agad sa akin ni Gracia ang nangyari. Bumalatay agad sa buong mukha ko ang pag-aalala. Bakit hindi mo na lang pinagpasensyahan? Sumusobra na kasi matandang yon. Wala siyang karapatan na sabihan akong pabayang ina. Paano yun? Alam niya na alam natin ang lihim niya. Kapag nagkasakit ako, doon natin mapapatunayan na isa nga siyang mangkukulam. Paano kung matinding sakit ang ibigay niya sa'yo? Huwag ka matakot. Kaya ako mapagaling ng inay ko. Ha? Ano naman ang ibig mo sabihin dyan? Isang magaling na manggagamot ang inay sa probinsya namin. Lahat ng sakit kaya niyang gamutin kahit galing pa sa pinakamasamang mangkukulam. Magsabi ka nga ng totoo. Ipinain mo ba ang sarili mo para mahuli natin si Aling Tereng? Hindi Sadya talagang napiko na ako sa matandang kapitbahay natin. Alam mo naman na noon pa mainit na ang dugo ko sa kanya dahil sa pagiging pakialamera niya. Ang mabuti pa, kapag gumaling si Bunso, doon muna kay sa nanay mo. Hindi ko kasi maiwasan na kabahan na baka maulit pa ang pagtatalo nyo. Alam mo naman na hindi magpapatalo si Aling Tereng. Iiwas ako para sa mga anak ko. Pero hindi ko siya uurungan. Masyado ko talagang matapang. At least nasa lugar. Oo na. Basta doon muna kayo kinainay. Nakarating na rin ang nangyari sa mga magulang ko. Kahit sila ay nagalit ng malaman ng mga sinabi ni Aling Tereng sa asawa ko. Gusto nga ng inay na kausapin ng kapitbahay namin. Pero agad ko siyang pinigilan. Natatakot kasi ako na baka gantihan din ni Aling Tereng ang nanay ko. Unang gabi noon na hindi matutulog sa bahay ang mag-iina. Dahil hindi pa ako inaantok, naisipan ko munang magpahangin sa labas. Hindi ko inaasahan na lalabas ng ganong oras si Aling Tereng sa bahay niya. Iiwas sana ako, pero tinawag na niya ako. May kailangan po ba kayo? Siguro naman nakarating na sa'yo nangyari sa amin ng asawa mo. Alam ko na po nangyari. Pagsabihan mo ang asawa mo. Hindi ko gusto ang pagsagot-sagot niya sa akin. Hindi na po kasi tama ang ginagawa niyo Aba, pati ba naman ikaw? Huwag na po kasi kayo mangialam sa amin ng asawa ko. Wala po kayo sa posisyon para sabihan siya ng mga ganong bagay. Sinabi niyang alam ninyo ang lihim ko. Ho? Huwag ka na magkaila pa. Kung alam ng asawa mo, tsak alam mo rin. Ikaw daw mismo nakasaksi sa ginagawa ko. Wala po kaming balak na ipagkalat ang nalalaman namin. Basta tantanan niyo lang po kami o kahit na sino sa lugar na ito. Sino ka para utusan ako? Kung ganun po, wala talaga kayong balak na patahimikin kami. Ginalit ako ng asawa mo. Bakit ko kayo patatahimikin? Wala pong ginagawang masama ang asawa ko sa inyo. Kaya wala kayong karapatan na gantihan siya. Hindi mo ko kilala, iho. Kung ano ang kaya kong gawin. Pinagbabantaan niyo po bang pamilya ko? Ano ang laban mo sa isang tulad ko? Tama nga lang talaga ang asawa ko. Isa kayong mangkukulam. Dapat pala kayong matakot. Kaya kung ako sa asawa mo, humingi siya sa akin ng kapatawaran. Baka sakaling hindi ko ituloy ang plano ko. Kayo ang dapat humingi ng dispensa sa amin, hindi ang asawa ko. Bakit ko naman gagawin yon? Kung sino ang mas matanda siyang hihingi ng dispensa. Ibang klase rin kayo, no? Huwag niyong gamitin ang pagiging matanda niyo para lang isipin na kayong tama. Iba na talaga kayong mag-isip. Hindi katulad nung araw. Maayos po kaming pinalaki ng mga magulang namin. Hindi kami basta-basta sumasagot kahit ang asawa ko kapag alam namin na mali kami. Pinaya ako ng asawa mo, kaya tama lang na magbayad siya. Hihintayin ko hanggang bukas ang asawa mo. Teka lang, Aling Tereng. Huwag muna kayong umalis. Tuloy-tuloy lang sa pag-alis si Aling Tereng. Hindi na niya pinansin ang pagtawag ko. Nasipa ko naman ng isang bato sa harapan ko sa sobrang inis. Hindi rin ako pinatulog sa kakaisip sa sinabing yun ni Aling Tereng.
Kinabukasan, nagpasya ako na wag munang mamasada. Maaga akong umalis para puntahan ang mag-iina ko sa bahay ng biyenan ko. Nagulat pa si Gracia nang pagbuksan niya ako ng pinto. Hindi ka ba mamamasada ngayon? Hindi muna. May kailangan kasi akong sabihin sa'yo eh. Nagkausap kami ni Aling Tereng kagabi. Nagbabanta siya. Balak din ba niya akong gantihan? Katulad ng ginawa niya sa mga nakaaway niya? Ganun na nga. Parang inamin na rin niya kagabi na tama nga ang hinala natin sa kanya. Sabi na nga be. Hindi nga ako nakatulog kagabi sa kakaisip eh. Mabuti pa kumain ka muna ng almusal. Huwag mo munang problemahin ang bagay na yan. Hindi po maaari, Nay. Pinagbabanta ni Aling Tereng ang pamilya ko. Huwag ka nang mag-alala. Ako na ang bahala sa matandang babae na yon. Kaya niyo po ba siyang talunin? Marami na akong natalo ng mga mangkukulam sa probinsya namin. Sa tingin ko naman hindi siya naiiba sa mga nauna kong natalo. Kaya wag ka na mag-alala pa. Ipaubayan na lang natin ang matandang kapitbahay natin kay inay. Salamat po, Nay, nandiyan kayo. Buong buhay ko hindi pa ako nakatagpo ng katulad ni Aling Tereng. Kaya hindi ko alam ang gagawin ko. Nang makita ko na wala man lang nababanaag na pag-aalala sa mag-ina, unti-unti na rin nawala ang kaba sa dibdib ko. Pinagsaluhan na rin namin ang inihandang almusal ng inay. Habang abala ang inay sa gawain nito at naglalaro naman ng mga anak namin sa kwarto, niyaya ko naman si Gracia na lumabas kami ng bahay. Marami kasi akong gustong itanong sa kanya tungkol sa nanay nito. May sasabihin ka ba? Oo, marami akong gustong itanong sa'yo. Tungkol ba kay inay? Bakit hindi mo binanggit sa akin noon na isa palang manggagamot ang inay mo? Pasensya ka na, Waldo. Mula kasi nung umalis kami ng probinsya, hindi na ulit ng gamot ang inay. Hindi ko na rin naalala na banggitin sa'yo. Mabuti lang nandyan ang inay mo. Kung sakali may gawin na masama si Aling Tereng. Balak nga namin puntahan si Aling Tereng mamaya eh. Pwede bang ikaw muna magbantay sa mga bata? Oo naman. Kaya lang bakit niyo pupuntahan si Aling Tereng? Gusto lang siya makaharap ng inay para malaman niya kung gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan. Sa tingin ko mas makakabuti sa lahat kung mapapaalis natin si Aling Tereng sa lugar natin. Yun nga din ang naisip ko. Ni isa sa mga naging biktima niya, wala man lang naghinala na siya ang may kagagawan ng pagkakasakit nila. Kung pupuntahan niyo si Aling Tereng, mag-iingat sana kayo. Iba ang kutob ko sa kanya eh. Huwag ka mag-alala. Kasama ko ang inay. Wala siya magagawa sa akin. Pinuntahan nga ng asawa ko at ng kanyang ina si Aling Tereng sa tinitirhan nito. Pagdating nila doon, hindi ito lumabas. Binuksan lang nito ng bahagya ang bintana at saka sila sinilip. Pareho din sila ng biyanan ko ang nakakaramdam ng panganib sa isa't isa. Gusto ko lang po kayong makausap, Aling Tereng. Hindi mo ako mapaglalalangan, Gracia. Alam ko kung sino kasama mo. Hindi po kami nandito para makipag-away. Gusto ko lang po matapos na ang gulo sa pagitan natin. Ang pangit naman po kung nag-aaway ang magkakapitbahay, hindi ba? Sabihin mo na kung anong kailangan mo. Tigilan niyo na po sana ang pakikialam niyo sa pamilya ko. Kung hindi ko gagawin, hindi mo magugustuhan ng pwede kong gawin sa'yo. Sino ka naman pakialamera ka? Ako ang ina ni Gracia. Marami na akong natalo ng mga kagaya mo. Hindi ako basta kumakalaban sa mga katulad mo. Pero ibang usapan na kapag pamilya ko na ang sangkot. Sa tingin mo matatakot mo ako? Hindi ako nananakot. Binabalaan lang kita na lubayan mo na ang anak ko at ang pamilya niya. Umalis na kayo dito. Baka kung ano pa magawa ko sa inyo. Huwag mo nang tangkain ituloy ang binabalak mo. Mabibigo ka lang. Nagkatinginan pa ang mag-ina nang malakas na isinara ni Aling Tereng ang bintana. Ilang sandali lang, umalis na rin sila doon. Bahagya naman iniawang ni Aling Tereng ang bintana at saka sila sinundan ng nanlilisik na tingin. Punong-puno ng galit ang mga mata nito, lalo na sa biyanan ko.
Batid kasi niya nakakaiba ang lakas nito kumpara sa ibang nakaharap na niyang mga manggagamot. Pagdating sa bahay, agad kong kinumusta ang lakad ng mag-ina. Hindi niya kami hinirap ng inay. Nabahag ata ang buntot. Aba, ito ang unang beses na hindi niya hinarap ang kaaway niya. Baka naman tumigil na siya ngayon. Huwag kayong pakampante. Kilala ko ang mga tulad niya. Siguradong meron siyang pinaplano. Ano naman po kaya yon? Kanina naramdaman ko ang galit sa puso niya. Sobrang mapag-imbot ang taong yon. Hindi siya natutuwa kapag nakakakita siya ng masayang pamilya. Kung totoo nga na hindi siya naging masaya sa buhay niya, dapat pala natin siyang kaawaan. Pasensya na, pero hindi ko maramdaman ng simpatya para sa kanya. Pinakisamahan naman natin siya noon eh. Pero tignan mo naman ang ginaganti niya. Sa ngayon bibigyan ko na lang kayo ng mga pangontra para hindi tumalab sa inyo ang anumang sumpa na gusto niyang ipataw. Kwintas ang ibinigay ni nanay sa dalawa naming anak. Pulseras naman ang sa aming mag-asawa. May orasyon daw ang mga yon na mabisang proteksyon laban sa mga nagbabalak na gawan kami ng masama. Pagkatapos ko ng isang araw kong pahinga, namasada na ulit ako. Ang mag-iina ko ay nanatili muna sa bahay ng biyanan ko. Ako na lang ang umuuwi sa amin. Habang nagmamaneho ko, iba ang nararamdaman ko. Parang may humihila sa akin pa uwi. Pagkatapos ng isang biyahe, dumiretso na ako ng uwi. Naroon na ang jeep ng itay. Nadatnan ko rin na umiiyak ang inay. Agad ako napasugod sa kwarto. Naroon ang itay na hindi maigalaw ang buong katawan. Para daw may mabigat na nakadagan dito. Isa pa sa napansin ko, may mga tumubong sugat sa balat nito. Kinutuban na ako ng hindi maganda. Kaya naman sinundo ko ang biyanan ko. Nang masuri niya ang itay, dun ko nakumpirma na may kumukulam nga rito. Iisang tao lang ang naiisip ko na gagawa nun. Habang abala ang lahat, pinuntahan ko si Aling Tereng sa bahay niya. Lumabas ka dyan, Aling Tereng! Ako ang harapin mo! Oh, nandito na ako sa labas. Ang lakas na loob mo na manggulo dito ah! Bakit kailangan mong idamay ang ama ko? Anong kasalanan niya sa'yo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umalis ka na rito! Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Hindi ko na palalampasin pa ang ginawa mong ito sa tatay ko. Waldo, umuwi na tayo. Mabuti naman dumating ka, Gracia. Isama mo na pauwi ang asawa mo. Mukhang lasing. Kung ano-ano kasing sinasabi eh. Hindi po lasing si Waldo. Oras na gumaling po ang itay, tsaka kayo haharapin ng inay. Parehong-pareho talaga kayo ng asawa mo. Mahilig mambintang. Alam nyo na hindi kami nambibintang lang. Naging mabuti sa inyo mga magulang ko. Wala silang ipinakitang masama sa inyo. Tapos ganito ang igaganti nyo? Huwag mo na siyang pag-aksaya ng panahon mo. Maitim ang budhi ng taong yan. Tiningnan lang kami ng masama ni Aling Tereng. Nang akayin na ako ng asawa ko paalis sa lugar na yun, sumama naman ako. Pero matalim ko pa rin nililingon si Aling Tereng na nakasunod naman ang tingin sa amin. Pagdating sa bahay, hindi pa rin lumalabas ang biyanan ko. Panay rin ang iyak ng inay ko. Mahal na mahal nito ang itay. Kaya naiintindihan ko ang sobrang pag-aalala niya. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas na rin ang biyanan ko. Baka sa kanya ang matinding pagod. Pero may nakaguhit ng ngiti sa kanyang labi. Noon kami nakahinga lahat. Ibig sabihin lang nun, nagawa nitong pagalingin ang itay. Pumasok na kami sa loob ng kwarto. Magaling na nga ang itay. Na walang parang bula ang mga sugat nito sa katawan. Mabuti na lang naagapan natin si Balae. Baka kung nagtagal si Waldo sa pagsundo sa akin baka mahirapan na akong pagalingin siya. Ano po ang gagawin nyo? Pwede nyo bang bigyan din ng pangontra mga biyanan ko? Maaari ko silang bigyan. Pero hindi kasi garantisado na tatalab yun sa kanila.
Kailangan kasi malakas ang kanilang paniniwala. Subukan pa rin po natin. Baka ulitin ulit ni Aling Tereng ang ginawa niya. Huwag kang mag-alala. Bago pa siya makapanakit muli, ibabalik ko na sa kanya ang kulam niya. Kahit ayoko pa sanang pabalikin ng mag-ina ko sa bahay namin, napilitan na rin akong pumayag. Namimiss na rin kasi ng mga magulang ko ang mga anak ko. Hindi na rin naglalalabas nun si Aling Tereng sa bahay niya. Pero nararamdaman ko na lagi siyang nakamasid sa bawat galaw namin. Habang nasa labas ako at nakatingin sa bahay ni Aling Tereng, napansin ko na nawawala ang pulsera sa kamay ko. Hindi ko rin maalala kung saan ko yun naiwala. Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala. Hindi ko na rin kasi maalala kung kailan yun nawala eh. Di kaya nahulog habang namamasada ka? Maaari din. Tatanungin ko na lang kay inay kung pwede ka pa niyang bigyan ulit. May iba nga pala ako. Di ba balak ng nanay mo na ibalik kay Aling Tereng ang kulam nito? Nagawa na ba niya? Sa pagkakaalam ko, ngayong gabi magsasagawa ng ritual ang inay laban kay Aling Tereng. Sana mapalis na natin si Aling Tereng. Baka kasi hindi ako makapagpigil at makalimutan kung matanda siya. Ikaw ang kilala ko na may pinakamahabang pasensya. Pero sa nakikita ko ngayon, tila napuno ka na talaga. Kahit sino naman eh. Hindi ako papayag na saktan ng kahit na sinong pamilya ko. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya kay Itay. Gabi na noon nang may maramdaman akong kakaiba. Tila inaapoy ako ng lagnat. Pumasok na muna ako sa kwarto namin at saka nagtalukbong ng kumot dahil nakakaramdam na rin ako ng matinding pangangaligkig. Pero kahit makapal na ang kumot na tumatakip sa katawan ko, hindi pa rin ito maibsan ng ginaw na nararamdaman ko. Pumasok naman si Gracia at hinipo ang noo ko. Nabawi naman ito agad ng kamay. Ang taas ng lagnat mo. Ang ginaw, parang nagyayelong pakiramdam ko. Teka, ikukuha kita ng gamot, tsaka kukunin ko na rin yung blanket. Kahit ilang patong na ang ikumot sa akin, dama ko pa rin ang matinding lamig na bumabalot sa katawan ko. Hindi rin tumalab sa akin ang gamot na pinainom sa akin ng asawa ko. Pinuntahan na rin ako ng mga magulang ko. Pati sila ay labis din ang pag-aalala sa akin. May iwan ko po muna kayo dito. Susunduin ko lang po yung inay ko. May palagay po ako na alam niya nangyayari kay Waldo. Kahit naguguluhan, nagpresenta ang Itay na samahan si Gracia para sunduin ng kanyang ina. Habang daan panay naman ang dasal ng asawa ko. Pagdating sa bahay ng kanyang ina, naabutan pa niyang nagsasagawa ito ng ritual. Nahinto lang ito nang humahango siyang dumating. Sinabi agad ni Gracia ang nangyayari sa akin. Sasama ako. Kanina ko pa nararamdaman na parang may mali sa nangyayari. Nawawala din po ang pulsera sa binigay niyo kay Waldo. Baka dahil doon, kaya nagawa ni Aling Tereng na kulamin ang asawa ko. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kanina lang po niya kasi napansin na nawawala po pala. Dala ko na ang mga gamit ko. Tara na sa bahay niyo. Kulang na lang paliparin ng Itay ang jeep pa uwi sa aming bahay. Pagdating sumisigaw na nun ang inay. Dahil tumirik na raw ang mga mata ko. Pinalabas muna ng biyanan ko silang lahat. Hanggang kami na lang ang naiwan sa loob ng silid. Magpakatatag ka, Waldo. Alang-alang sa pamilya mo. Lahat gagawin ko para maibalik sa kapitbahay niyo ang kulam na ginawa niya sa'yo. Isang dasal sa wikang Latin ang inusal ng inay. Naririnig ko ang inuusal niya. Pero ramdam ko na hindi ko maigalaw ang buong katawan ko. Para akong nakagapos na kahit ang mga daliri ko ay hindi ko maigalaw man lang. Inabot din ng ilang oras noon ang ginawa sa aking panggagamot ng biyanan ko. May mga pulang marka na rin na lumilitaw sa katawan ko. Nang makita yun ng biyanan ko, lalo pa niyang nilakasan ang pagbigkas ng mga salitang Latin na para bang nasa harapan lamang niya ang kalaban.
Samantala, hindi naman mapakali ang mga magulang ko at asawa sa labas ng kwarto. Ilang oras din ang hinintay nila bago lumabas ang biyanan ko. Kumusta po si Waldo, Nay? Maayos na ang lagay niya. Pupuntahan ko muna siya. Mamaya na. Hayaan mo muna siya sa mga magulang niya. Gusto muna kitang makausap. Tungkol po saan? Sa kapitbahay niyo. Nasa kanya ang pulseras ni Waldo. Kaya pala kanina, hindi siya tinatablan ng orasyon ko. Bumabalik lamang ito sa asawa mo. Ginamit niya ang pulseras para kontrahin ang ginagawa ko. Mabuti na lamang nagpunta ka sa bahay. Dahil kung hindi, baka hindi na natin nailigtas ang asawa mo. Magiging kasalanan ko yon, anak. Walang hiya talagang matandang yan. Sagad hanggang butong kasamaan niya. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na pwedeng magpahamak sa'yo o sa pamilya mo. Hindi pa pwede na mananahimik na lang ako. Baka mamaya, isunod na niyang mga anak namin ni Waldo. Ipaubaya mo na siya sa akin. Ako na ang bahalang gumantay para sa'yo. Nang mga sandaling yun may naglalaro ng plano kay Gracia. Habang abala ang kanyang ina sa pagsasagawa ng orasyon para ibalik ang kulam sa kanilang kapitbahay, abala naman ang asawa ko sa pagpapakalat ng lihim ni Aling Tereng. Halos hindi makapaniwala ang mga taong nakakakilala sa matandang babae. Bukod pala sa pagiging pakialamera nito, mangkukulam din ito. Nagbalik din sa isipan ng mga tao ang tungkol sa pagkakasakit ng mga nakaaway nito. Tumimo sa isipan nilang lahat na kagagawan yun ng matandang babae. Bakit kailangan mo pang ipagkalat ang tungkol kay Aling Tereng? Tama lang yon. Kulang pa nga ang ginawa ko para makaganti sa kanya. Sa palagay mo, palalampasin ko lang ang ginawa niya sa'yo? Ikaw at ang mga bata lang ang inaalala ko. Baka kayong balikan niya. Hindi na yun mangyayari. Baka sa mga oras na to, sumisigaw na yun sa sakit dahil sa ginagawa sa kanya ng inay. Ang gusto ko lang umalis na siya rito. Para wala na siyang mapirwisyo ng mga tao. Sana nga, mamatay na matandang yon. Gracia, hindi tama na hilingin mo na mamatay ang ibang tao. Pagkatapos ng ginawa sa'yo ng matandang yan, inaalala mo pa talaga siya? Hindi naman sa ganun. Ayoko lang na nagsasalita ka ng hindi maganda. Baka mamaya gayahin ka ng mga anak natin. Nadala lang talaga ako ng matinding galit ko. Ako man nagalit din sa kanya. Kita mo nga na sinugod ko pa siya. Pero napagtanto ko na baka may malalim na dahilan kung bakit ganun si Aling Tereng. Ano naman? Wala nga siyang pamilya. Isa lang ang ibig sabihin nun. Walang makatagal sa ugali niya. Pakialamera na nga, mangkukulam pa. Maaaring ang tama ka. Pero sa nangyayari sa kanya ngayon, sana naman ay matuto na siya ng leksyon. Sabay pa kami napalingon sa labas ng bahay nang makarinig kami ng komosyon. May mga tao kasing sumisigaw habang papunta sa bahay ni Aling Tereng. Pilit ng mga yun na binubuksan ng gate. Sinisira din nila ang mga bintana at pinto ng bahay. Muntik na rin sunugin ng mga yun ang bahay kung hindi lang dumating ang may-ari nun. Nakiusap pa to na kung maaari, huwag idamay ang paupahan niya sa galit ng mga tao kay Aling Tereng. Idinagdag pa nito na kakausapin daw nito ang matandang babae para lisanin ang lugar namin. Ilang sandali rin nakipagtalo ang mga tao sa may-ari ng bahay. Sa huli umalis rin ang mga to. Kitang-kita namin ang panlulumo sa may-ari nang makita nito ang sirasirang bintana at pinto ng bahay. Hindi lang si Aling Tereng ang napirwisyo, pati si Mang Joselito. Kasalanan ko pa yata. Dapat naisip mo na posibleng sugurin ng mga tao si Aling Tereng. Hindi ko nga naisip. Basta na lang akong nagpadalos-dalos dahil pinairal ko ang galit ko. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Pero sana sa susunod mas maging maingat ka na. Ay, oo na. Ano kaya ang mangyayari kay Aling Tereng ngayon? Malalaman na lang natin yan. Mabilis namang kumalat ang balita sa lugar natin .
Nang sumunod na araw, dumalaw sa amin ang biyenan ko. Kapansin-pansin ang pangangalumata niya. Tila ba hindi ito makapagkatulog. Batid ko rin na hindi pupunta sa amin ang biyenan ko kung wala itong importanteng sadya. Inaasahan ko na ang sasabihin nito ay ang tungkol kay Aling Tereng. Nahirapan ako na ibalik sa kanya ang kulam. Masyado ko siyang minaliit. Kaya po ba halos hindi na kayo natulog? Ganun na nga. Kailangan ko rin kasing bantayan ang kandilang itim na hindi ito mamamatay. Dahil kung hindi, siguradong matatalo niya ako. Ano na po nangyari kay Aling Tereng? Malamang nanghihina na siya ngayon. Kung hindi niya malalampasan ang ibinalik kong kulam, maaaring yun na rin ang ikamatay niya. Kawawa naman si Aling Tereng. Napakabuti ng kalooban mo, Waldo. Sa kabila kasi ng mga ginawa niya, mas nanaig pa rin sa iyo ang awa. Sabi ko naman sa'yo, Nay. Malambot ang puso ng asawa ko. Nagagalit man siya, nawawala rin agad. Nalaman ko rin na galing siya sa pamilya ng mga mangkukulam na nakatira sa malayong isla. Kaya pambihira din ang lakas ng kapangyarihan na taglay niya. Pero sa huli, kabutihan pa rin ang dapat manaig. Gabi na ng mga sandaling yun. Nakatanaw lang ako sa labas ng bintana. Walang ilaw sa bahay ni Aling Tereng. Pero alam kong naroon lamang siya. Nakausap ko rin ang may-ari ng bahay na tinitirhan nito. Nakiusap ako na kung maaari, ay huwag munang paalisin si Aling Tereng hanggat hindi pa gumagaling. Dahil kaibigan ng mga magulang ko ang may-ari, napakiusapan naman ito. Iniisip mo pa rin hanggang ngayon si Aling Tereng? Oo. Baka kasi lumabas siya ngayon eh. Baka makita ko na naman siya nakatingala sa buwan. Kung siya ba naman ay namuhay na lang ng tahimik, hindi sana ganyan ang sasapitin niya. Nakahanap rin siya ng katapat. Akala ko pa naman naaawa ka na sa kanya. Bakit ganyan na naman ang tono ng pananalita mo? Ewan ko ba, hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Naaawa naman talaga ako. Kaya lang kapag naalala ko ang mga ginawa niya sa atin, hindi ko naman maiwasan na mainis sa kanya. Hindi na siguro lalabas si Aling Tereng. Mabuti pa, matulog na tayo. Alam pala ni Aling Tereng na hinihintay namin ang kanyang paglabas. Nung nahihimbing na kaming natutulog, tsaka lang siya lumabas. Sa dati nitong kinatatayuan, dun siya muli nagsagawa ng orasyon at saka itinaas ang mga kamay sa buwan. Kahit sino, hindi na makikilala ang itsura nito. Lapnos kasi ang buong balat nito. Naglalagas na rin ang buhok niya. Tila masigit siyang tumanda ngayon. Nanginginig din ang buong katawan niya sa pinaghalong pagkahapo at katandaan. Tuwing umaga din, lagi siyang may nagigisnan ng mga pagkain na nasa labas ng pinto. Napapatitig siya sa bahay namin. Tila ba alam nito kung saan galing ang mga yun. Isang umaga habang naglilinis ako ng jeep, ganun na lang ang gulat ko nang makita ko na nakatayo si Aling Tereng sa labas ng gate namin. Agad ko siyang nilapitan. Aling Tereng, kumusta na po kayo? Mabuti naman. Gusto ko lang magpasalamat sa mga pagkaing iniiwan niyo sa labas ng pinto ng bahay ko. Alam ko po kasi na hindi kayo nakakalabas. Naisip ko na paano ang pagkain niyo. Ay, hindi ko akalain na may mag-aalala pa rin sa akin. Magkapit bahay po tayo. Sino pa po ba magtutulungan kundi tayo lang naman po? Kayo lang ang naging mabuti. Pero ako, puro pakikialam lang ang ginawa ko sa inyo. Inaamin ko po na sobrang nainis ako sa ginagawa niyo pero nakaraan na po yun. Kalimutan na natin. Makakalimutan nyo na talaga dahil anumang oras ay aalis na ako. Maaari po bang malaman kung saan na kayo pupunta? Sa isang malayong lugar na wala na akong magagambala dahil sa pagiging pakialamera ko.
Mag-iingat po kayo sa pupuntahan niyo. Malungkot lang nang umiti sa akin si Aling Tereng. Yun na rin ang huling sandali na nagkausap kami. Pagkatapos kasi ng ilang araw, napansin ko na may mga tao sa kabilang bahay. Inaayos nila yon dahil sa mga nasirang bintana at pinto. Hindi na rin ako nag-abalang magtanong. Napansin ng asawa ko na sa kabila ako nakatanaw. Kaya lumapit siya sa akin at saka tumabi. Nung isang araw pa umalis si Aling Tereng, sabi ng nanay mo. Sana maging maayos ang lagay niya sa pupuntahan niya. Yun din ang dasal ko. Inakbayan ko na ang asawa ko. At saka na kami pumasok sa loob ng bahay. Hindi man naging maganda ang karanasan namin sa pakialamera naming kapitbahay. Hangad pa rin namin ang kanyang kabutihan. Matulin na lumipas ang isang buwan. May bago na ulit na umuupas sa kabilang bahay. Sa pagkakataong yun, isang pamilyang umuupa. Mabait at palakaibigan ng mag-asawa na may 2 anak na halos kaedaran ng mga anak namin ng asawa ko. Sa kasalukuyan, maayos naman ang pamumuhay ng aking pamilya na siyang itinuturing kong malaking biyaya na galing sa Panginoon. Wakas. Oy, Waldo!